Hinamon ng Korte Suprema si Lauro Vizconde na patunayan ang mga binitiwan niyang aligasyon laban sa isa nilang mahistrado. Paniwala kasi ni Vizconde may nangyayari ng himala sa kaso matapos ipagpaliban ng SC ang pagbaba ng desisyon tungkol dito. Ito ang report ni Andrea Bautista. Handang-handa na sana si Lauro Vizconde na tuldukan ng halos 2 dekadang kaso ng massacre sa kanyang pamilya. Pero noong Martes, ipinagliban ng Korte Suprema ang desisyong ito sa kaso para muli itong pag-aralan. Hinala tuloy ni Vizconde may nangyari ng hocus-pocus. Ini-influensya niya ba? Ang tempang binigay sa binabaraso ni Carpio. Paano binabraso, sir? Kinokumbis yung mga kasama niyang justice to favor his client, his Webb. Tumestigo si Justice Antonio Carpio para kay Hubert Webb noong 1995. Sinabi ni Carpio na nakatanggap siya ng tawag mula sa ama ni Hubert na si Freddie Webb na nasa Amerika silang mag-ama. Nangyari ang tawag noong naganap ang massacre. Nag-inhibit si Carpio sa kaso nang umakyat ito sa Korte Suprema. Pero paniwala ni Vizconde, malakas pa rin ang impluwensya niya sa ibang mga maestrado. I believe that there's a pressure on what my informant gave me, no? Na kung hindi, siguro natapos na noon Tuesday. Hamon ng tagapagsalita ng SC, patunayan ni Vizconde ang akusasyon. That's a serious allegation which he will have to prove. Right now, I think the court is focused on resolving this case. Hinamon din si Vizconde ng abogado ng pamilya Webb na si Attorney Demetrio Custodio na pangalanan ang kanyang source sa Korte Suprema na isa rin daw justice. Itinanggi rin ni Freddie Webb na pinsan ng asawa niya si Carpio. Kampante pa rin daw sila na hindi makakaapekto ang pagsabog ni Vizconde sa itinatakbo ng kaso. Ano man ang maging desisyon ng korte ay tatanggapin daw ito at rerespetuhin ni Lauro Vizconde. Tanging pakiusap niya lang ay sana bilis-bilisan naman ang pagdedesisyon para matanggal na ang kanyang pangamba na baka maimpluwensyahan pa ang mga maestrado ng Korte Suprema. Andrea Bautista, News 5.